はい、こんばんは、皆さん。ジュニアと申します。よろしくお願いいたします。今の授業は、第二次一課の文法をしてあげます。はい、それでは始めていきましょう。Hi, minasang. So, pag-aaral natin dito sa Lesson 21 Grammar ay about kay plain form to omoimas. Okay, ito po yung pattern natin para gumawa ng plain form to omoimas. Unang-una, verb plain form. Dapat yung verb natin naka-plain form bago ilagay si to omoimas. Tabemas, yung kanyang plain form or dictionary form is taberu. Then put to omoimas. Kasi hindi pwedeng tabemas to omoimas. Dapat taberu to omoimas. Next, tabenai to omoimas. Katumbas ni tabemasen. Sa palagay ko, hindi siya kakain. Next, tabeta to omoimas. Tabeta, katumbas ni tabemashita. Tabeta to omoimas. Sa palagay ko, kumain na siya. Tabenakata to omoimas. Okay, katumbas po ito ni tabimasen deshita. Tabenakata to omoimas. Sa palagay ko, hindi siya kumain. The next, tabetai to omoimas. I think he want to eat. Hindi kasi pwedeng tabetai dato. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng tabetai desto. Next, tabeta funai to omoimas. I think he don't want to eat. I-adjective to omoimas. Sa i-adjective minasang, walang bawas, walang dagdag. Ilalagay mo na agad yung to omoimas. Halimbawa, takai, i-adjective yan, then put to omoimas na. Takai to omoimas, sa palagay ko mahal. Takakunai to omoimas, conjugation niya ng i-adjective. Takakunai to omoimas, put to omoimas na. Sa palagay ko hindi mahal. Takakata to omoimas. Okay, ito past tense na po. Kahapon sa palagay ko mahal. Takakunakata to omoimas, negative past tense. Sa palagay ko hindi siya mahal kahapon. Okay, next natin, kapag na-adjective naman, kailangan po maglalagay ka ng da. Si des, katumbas niya sa plain form si da. Then, bago mo ilagay si to omoimas. So, majime, serious. Majime da to omoimas. Majime is an adjective. Okay, then put da, then to omoimas. Sa palagay ko, seryoso siya. Okay, so majime janai. Okay, dito po minimin na, tatanggalin na lang natin yung da dito, hindi kasali. Okay, kasi naka-i siya. So, diretso kabit na po yung to omoimas dyan. So, majime janai to omoimas. Sa palagay ko, hindi naman siya seryoso. Next, majime datta to omoimasu. Si datta katumbas ni deshita po yan. Plain form ni deshita datta. Majime datta to omoimasu. So past tense, positive past tense. Sa palagi ko, seryoso siya kahapon or kanina. Next, majime janakatta to omoimasu. So tanggalin yung da dito minasang. Wala na pong da dyan. Then put to omoimasu na agad. Majime janakatta to omoimasu. Okay, so yan po yung mga conjugation minasang. Paano gamitin ng to omoimasu? Sa i-adjective, sa na-adjective, at saka sa verb. Ito na po yung topic natin. Yung to omoimasu po is I think that ang ibig sabihin. Okay, when expressing conjecture or one's opinion or haka-haka sa palagay, I think she will not come tomorrow. So sa palagay ko, di siya pupunta bukas or darating bukas. So, kanojo wa ashita, kailangan magiging ano to, no? Will not come. So, hindi siya kimasen kasi kailangan mong gawing plain form, konai. Then, put tomoimasu. Kanojo ashita konai tomoimasu. I think Mr. Lim want to pass the exam because he want to work in Japan. So, unahin natin yung dahilan. He want to work in Japan. Rimu-san wa Nihon de hatarakitai desu kara, shiken ni gukaku shitai to omoimasu. Ang layo. Okay, so magkarugtong yan Gokaku shitai to omoimasu. Ito yung want to pass the exam. Okay. Next, I think he will go to embassy at 9 o'clock. Sa palagay po, pupunta siya ng embassy alas 9. So, kare wa 9 ni taishikan e iku to omoimasu. So, katumbas ng ikimasu, iku, then put to omoimasu. Okay, next natin, minasang si ni tsuite do omoimasu ka? So, ito po ay ginagamit to ask someone's opinion. Okay, put after the noun. Okay, what do you think about? So, ang ibig sabihin na nitsite, what do you think about? Okay, so dito, what do you think about the new airport? Atarashiku po, ito yung new airport. Then put nitsite do omoimasu ka? Yeah, nitsite do omoimasu ka? I think it's convenient. So, benri, dahil na adjective, put da, then put to omoimasu. Benri da to omoimasu. Okay, then I don't think so.
Watashi wa so omoimasen. What do you think about and for exam? Enyon no shiken ni tsite domoimasu ka? I think it's difficult. Muzukashi to omoimasu. Then, I think so too. Sa palagay ko rin naman. Watashi mo so omoimasu. So, yung nitsuite, ilalagay mo after the noun. Okay, next natin, minasang, is to iimasu. To say for written. So, when quoting directly, okay, quoting directly muna tayo minasang, ito po yung ginagamit for written. Okay, what someone says or said, repeat exactly what they say or what they said. Okay, kapag may S dito, ang gamit niyan, quoting directly, gamit sa for written. We say accept before we eat. Taberu mae ni itadakimasu to iimasu. So minsan, pagka for written po, minasang may bracket yan na makikita. At kompleto siya. Itadakimasu to iimasu. Mr. Kim said he want to send money. Okay, to copy exactly what they say. So, ikakopy lang natin. Ito, yung want to send money. He want to send money. So, kung sino po yung nagsalita, siya yung mauuna. Kim Sangwa, kasi siya yung nagsalita. Siya yung nagsabi. Then, ano yung sinabi niya? Ito, he want to send money. Okane o kuritai desu. For written. Then, put to iimashita. Dahil past tense na. Dahil said na siya. Then, kapag gagamitin naman natin yung isa, plain form naman yung isa, to iimas. To say. So, for spoken naman to. Mr. Kim said he want to send money. So, Kim Sangwa, ukane o okuritai desu. Nawala na yung des, no? Nangyayari, tinanggal na natin kasi nga, ano tayo, for spoken na, hindi na tayo for written. So, tinanggal natin yung des at wala na ring bracket. Kim Sangwa, ukane o okuritai to iimashita. Next natin, she said, I will not give up. Kanojo wa akiramenai to iimashita. So, wala na tayong des dito dahil for spoken. Pero kung gagamit tayo ng written minasang, pwede mo lagyan ng des tapos bracket. Desyo is said with the rising intonation to confirm the listener's agreement. Means, wasn't it? Isn't it? Or right. Next natin, ito example, tomorrow you will go to Manila, isn't it? So, kino-confirm mo kung pupunta siya sa Manila. Ashita, Manila iku desyo. So, ang gamit ni desyo minasa nga, yung verb natin nagiging plain form. Nagiging plain form bago ikabit si desyo. Alam niyo naman yung mga plain form. Nai form, tai form, teeru form, takunai form, dictionary form. So, ganun lang, no? Mga plain form sa ilalagay si desyo. Ashita, Manila, iku desyo. So, pansin natin yung verb natin naging dictionary form. Kasi bukas pa lang naman mangyayari. Okay, next. That bag is yours, right? Ayan. Kono kaban wa anata no kaban desyo? Okay. So, kahit sa noun, diretso kabit nyo lang si desyo. Wala ka nang dagdag, walang bawas. Kahit sa i-adjective, kabit agad si desyo. Okay lang yun. Yesterday exam was easy, wasn't it? Ito past tense na. Kinonoshiken wa muzukashi katta desyo. Okay, dapat nakataas yung intonation natin. Okay, next natin. Si N1 plays, ito po yung pattern. N1 plays, particle de, N2 garimas. So, yung N2, siya yung nag-express as party, concert, festival, incident, disaster, and so on. Then, yung arimas po, siya po yung to take place or to be held. Okay, susundan lang natin yung pattern para makuha natin yung tamang translation. The concert of Katinas will be held in Aranet. Okay, isang gaganapin, N1, particle de, kasi place of action yun. Okay, sa Araneta. Ayan, Araneta de. Then, dito sa N2, such a party, concert, ito na yon. Katina no konsato, then putga arimas. So, nakuha natin yung pattern, kuha din yung translation. So, Araneta de, Katinas no konsato garimas. Next birthday party will be held at gymnasium. So, saan gaganapin? Sa Taikokan, sa gymnasium, then putde, dun yung place of action. Then anong meron? Ano yung magaganap? Tanjokai, birthday party, and put garimas. Taikokan de, Tanjokai garimas. Okay, next natin, noun demo verb when one makes a suggestion. So, shall we go to Osaka or something? So, yung noun dito na Osaka, siya yung ilalagay mo dito. Then, put demo. Osaka demo. Then, yung nag-i-invite tayo ng negative, ilalagay natin yun dito. Ikimasen ka. Osaka demo ikimasen ka. Ayan. Always naka-negative pag ginamit natin tong noun demo verb when one makes a suggestion. Shall we buy chocolate or something? So, tsukureto demo. Then, yung buy is kaimas. Gawin nyo lang negative.
Okay, ulitin natin. Tsukureto demo kaimasen ka? Hai, minasan, kono授業で終わりました。終わりましょう。お疲れ様でした。Thank you for watching. Subscribe to my YouTube account, J Mercado or Japanese Language Lessons. Follow my page, JNR Online Tutorial, and follow my FB account, Junya Mercado. じゃあまたね。